Umiiyak pa rin si Marga pagkatapos siyang makuha ulit ni Gabriel. Bakit hanggang ngayon wala pa rin akong laban sa kanya? Sa kanila? Hindi ba pwedeng maging patas naman ang lahat? Can't even move my legs, my arms, my whole body. I'm just crying like a statue and my tears never stop dropping. Wala na akong lakas para igalaw yung mga paa ko. Ngunit puso ko ay unti-unting nadudurog. Napakasama niya. Hindi ko na kaya. Sobrang sakit na. Ayoko na. Napapikit ako and I wiped my tears slowly. I could feel my both hands was shaking nervously. Naramdaman ko ang malaking braso na yumakap sa katawan ko. Pero mabilis ko itong tinabig. I just found myself picking up all my stuffs. Alam kong nakatitig siya sa akin, pero wala akong pake. Mabilis niya akong pinigilang umalis. Pero isang malutong na sampalang natanggap niya sa akin. Tapos ka na sa pananakit sa akin. Tama na, I said with my shaky voice. I'm really hurt so bad. Sobrang sakit. Nag-igting ang panga niya at unti-unti akong umatras. Stay. Seryoso na wika pa ni Gabriel. Bitiwan mo ako. Kinakamuhian kita. I grabbed my wrist then I rushed towards the door. Nanginginig din ang mga tuhod ko pababa ng hagdan. Mabilis akong pumasok ng kwarto at nilak yon. I covered up my mouth and I let a faintful cry. I hugged myself while I staring my son. Tumabi ako sa kanya at muling humikbi habang yakap-yakap siya. At hindi na ako nakatulog pa dahil sa sobrang sakit ng nararamdaman ko. I tried to forget everything happened. But I can't. It's not that easy. Ayoko na sa bahay na to. Pinilit ko ring ipikit ang mga mata ko. Pero agad akong napamulat dahil wala akong ibang nakikita kundi ang mga pangyayari kani-kanina lang. It was 5 in the morning as I felt sleepy. I really wanted to sleep and I'm hoping I could forget everything he did if ever I woke up again. Unti-unti kong dinilat ang mga mata ko. I rubbed my cheek but I froze when I remembered everything happened. Isa yun sa mga masamang panaginip ko. I quickly stood up and I ran towards the bathroom. I stared myself in the mirror and I looked like a cockroach. My eyes were puffy. Mabilis akong naglakad at naalala ko si Dexter. Wala na siya sa tabi ko kanina and when I checked the time, it's already 9 in the morning. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon at mabilis kong tinawagan si Oscar na sundiin kami. Tinanong niya ako kung ano ang nangyari and I told him everything happened. I heard him cursing repeatedly. Sobrang galit na galit siya at ramdam kong nanginig ang boses niya. I quickly hung up the call because I can't take this pain anymore. Napahikbi ako. Habang nag-iimpake ng mga gamit namin. I'm still sobbing as I fix the things the same as Dexter. Pero konti lang yung naimpake ko. Then I heard the door open and I saw my son rushing towards my direction. Agad niya akong niyakap at napatitig ako sa kanya. Good morning, Ma. Come here, breakfast ka na po. He stared at me and I know that he's wondering with my look. Baby, susunduin tayo ni Uncle Oscar. Halika na. I held his hand and I saw him frowning then he smiled on me. Pupunta siya dito? Where are we going, Ma? Hindi ko siya sinagot and I just kissed his forehead. Taka siyang tumitig sa akin at hinawakan ko siya sa kamay. Tsaka kami lumabas ng kwarto. Dali-dali akong naglakad ngunit pagdating ng sala ay nandun si Madam na agad akong pinigilan. And where do you think you're going? It seems like you're going to escape my grandson, am I right? Excuse me. At tuloy-tuloy lang ako sa paglakad pero narinig ko ang pagsigaw niya. Huwag kang bastos na babae ka. Oh my God, son! Look, she's going to escape your son. Guards, don't let her. Pigilan niyo siya. Agad kaming hinarangan ng guards at hindi ako lumingon. Napakalakas ng tibok ng puso ko ng sandaling yon. Suddenly there's someone who grabbed my arms. Nakita ko ang galit sa mukha niya habang nakatitig siya sa akin. Bigla na lang akong natakot at mabilis na binawi yung kamay ko. How dare you? He said angrily. But I heard her mom gasp as I slapped him hard. How dare you too? Galit na galit kong singhal sa kanya. Mabilis na pumukas yung pinto at nakita ko si Oscar na naghahangos makalapit sa kanya kahit pinipigilan siya ng mga guards. Who are you? Tanong ng ina ni Gabriel. Pero mabilis niyang sinuntok si Gabriel at kwinelyuhan ito. Narinig ko ang pag-iyak ni Dexter and I just hugged him so tight. Mabilis din siyang inawat ng guards at nagtagisan sila ng tingin. Napakasama ng ugali mo. Wala ka talagang kwenta. Let me go. Masasaktan talaga kitang lalaki ka. Go on. At baka nakakalimutan mong nasa pamamahay kita.
Napasigaw na lang ako nang sinikmuraan niya si Oscar. Oscar was still a woman, and he couldn't take his strength if ever. Hinila ko siya at tinulak. At nagtatagis ang bagang niya, tsaka ako nalang nakita si Gabriel na hawak ng kanyang ina. You can go and leave my grandson here. Napakababa mo talagang babae ka. Magdadala ka pa ng lalaki mo dito? Leave now! Mabilis akong naglakad sa pwesto niya at hinila si Dexter. Yes, I will. But I will take my son. At wala kayong karapatang paghiwalayin kami. Sumusobra na kayo at ayoko na. And you think I would let you go? No! Wika ni Gabriel bago hinawakan sa braso ang bata, kaya hindi ko siya mahila. What's going on here? Narinig ko ang boses ni Jericho papalapit sa amin. She's trying to escape your nephew. How dare her? His mom answered. Bitawan mo si Dexter at aalis kami sa lugar na to. Tapos na ang lahat ng kasamaan mo. Nagbabaga ang mga mata niyang nakatitig sa akin at hindi siya nakapagsalita. Hinila niya si Dexter dahilan para mapalayo ito sa akin. Agad niya akong hinila at nagpamiglas ako. Bitawan mo ako! Tama na! Ayoko na! Ayoko na! Napahagulgul ako ng iyak at nanginginig ang mga kamay ko. Let her go, Gabriel. Marga! Hey Marga, relax! Hindi na ako makahinga at pati pa ako nanginginig na rin sa sobrang pag-iyak. Marga! Marga, ano ba? Natatarantang tawag ni Oscar sa akin, but all I could feel was pain, and my arms and legs was still shaking. I felt numbed and I could see stars anywhere. Mabilis akong pinaupo ni Jericho at namamanhid yung paa at kamay ko. I couldn't move them. And I'm just sitting down on the couch when I'm still crying so hard. My legs was straining and I tried to stop crying but I can't. Sobra ka na, Gabriel. Ano bang ginawa mo, ha? Boses ni Jericho yung narinig ko. Marga, stop crying please. Kasalanan mo tong lalaki ka. Galit na singhal ni Oscar pero hindi na masyado clear sa akin yung mga sigawan nila. Sobrang blur ng pandinig ko, like I wanted to fainted. Till I saw him in front of me, pressing my legs and massaging my arms. Napahila mo siya sa mukha niya at paulit-ulit na nagmura. Finesse ulit ni Oscar yung talampakan ko at nakaramdam ako ng kakaibang sakit. Iyak pa rin ako ng iyak at mas lalo nagpapadagdag ng pamamanhid ng mga hita ko. Umiling-iling ako nang hinawakan niya ako sa magkabilang pisngi. Mas lalo akong napahagulgol ng iyak dahil sa takot sa kanya. Shh! Stop crying. I'm sorry. Wag! Umiiyak kong sabi nang mas dumikit yung katawan ni Gabriel sa akin. Saka ako tinapik-tapik sa mukha. I'm really scared right now. And I don't want to see him. Pinapaalala niya sa akin kung paano niya ako ginamit. Unti-unti nang bumabalik yung kulay sa paningin ko. At kaunti na lang yung pamamanhid ng paa at kamay ko. Don't touch her. I will take her at wala ka nang magagawa doon. Simula pa lang wala kang dinulot sa kanya kundi pa sa akin. You know what? Bilyonaryo ka nga, pero wala kang puso. Because you don't even know how to investigate the real happenings before accusing her such things. Kung magdudusa lang naman si Marga dito, pues isasama ko na siya. Get out! Huwag mo nang ipapakita yung pagmumukha mo sa akin. And I won't let you to take her. And my son. Guards, take him out. Oscar! Tawag ko sa kanya at baka hindi ko kakayanin pag iniwan niya ako dito. Ayoko na dito. Ayoko na. Bitawan niyo nga ako. Isasama ko si Marga at Dexter. No! Don't dare me! Get out! Franco! Sir? Call my personal doctor now and tell him to arrive here. Hurry up! Nagpumiglas ako nang binuhat niya ako. Pero wala na akong lakas. We went back to my room and he placed me on the bed. It feels like I'm going to melt with the stares he used on me. Hindi ko pa rin siya mapapatawad sa ginawa niya sa akin. At wala siyang kasing sama sa paningin ko. You can't leave this mansion and you will stay here because it's me who talking. Do you understand? Nakatitig siya sa akin pero sa ibang direksyon ako tumingin. Marga! He tried to hold my hand but I take it back. I don't want him to touch me. Nakita ko sa peripheral view kong napahilamo siya sa mukha niya nang binawi ko ang kamay ko. He stood up and I took a one glance again before he closed the door. My tears flowed out again, but I slowly wiped them as I saw Jericho enter the room. What happened? May ginawa ba siya sa'yo? Tell me. I really wanted to tell it to him, but I'm scared. I just cried silently and I hugged him, and I let out a sobs in his chest. Gusto ko nang umalis dito.
I said between my cries, "Stop crying. From now on, you should stand by your own and fight back, Marga. Just leave it to me. At kung sinaktan ka man ng kambal ko, I will make him regret everything he did on you. Because someone like him don't deserve a woman like you. Just stop." Hush. He rubbed my back, then I heard the door slam so hard. As I opened my eyes, basta na lang may humila kay Jericho papalayo sa akin. Kwinelyuhan niya ito at nag-igting ang mga panga niya habang nagtatagisan sila ng tingin. "Stop flirting around, Jericho. Find any woman to flirt, not mine." "Yours? She's not yours, and she will never be. Let me go. I need to go at wag mo akong pag-initan, bro. Because in the first place, ikaw tong maraming babae, hindi ako. At di mo kailangan magalit. Because as far as I know, she's the mother of your son, but not your wife. And will you please stop hurting her? Or else ako makakalaban mo." Napatitig ako sa kanila at wala akong mahanap na salita. Galit siyang napatitig dito habang pinakawalan niya yung kwelyo nito. "I'm going. Please take care of yourself," Jericho said to me, and he turned his back on me. He hit the beside table, makes me jump, and he stared at me angrily. "What you two doing?" Nawala lang ako saglit, naglapitan na kayong dalawa. "Tell me, Marga, anong namamagitan sa inyo, ha?" Singhal niya sa akin na tila ba wala siyang ginawang kasamaan sa akin na para siya pa yung magalit. "Don't touch me! Don't you ever lay your fucking hands on me, Mr. Avellino. At wala kang pake kung ano man ang namamagitan sa amin." I saw how he clenched his jaw, and he punched the headboard, and he stared at me blankly. But his eyes were fixed on me, na para bang gusto akong sunugin ng mga titig niya. "Don't you dare! I will destroy you and every man. Try me, and you will regret it. You have no right for dating someone, Marga, especially my brother. At huwag niyo akong subukan dahil hindi niyo ako kilala." 1 week was up. Sobrang gustong-gusto ko nang umalis sa pamamahay na ito. Ang dami kong kinakamuhi ang tao dito, except na lang siguro kay Jericho. I really wanted to escape my son, away from him. Hindi na nawala pa ang galit na nararamdaman ko mula nang kinuha ako ng lalaking yun. At alam ko naman naghahanap ng butas si Trina para mas lalo akong mapasama sa mata ng ina ni Gabriel. And I don't care if she hates me. Well, I really hate her too. Ang dami kong intindihin pero dumagdag pang babae na yun. Huwag niya talaga akong subukan dahil nananahimik ako. Kahit ganun na ang ginawa niya sa akin noon. I'm here now at the school waiting for Dexter. I do still have a phobia about what happened last week. I never talked to him again after that happenings. At kahit nagagalit siya dahil hindi ako sumasagot kapag pumapasok siya sa room namin ni Dexter ay wala naman akong pake. Oscar was still mad for what he did on me. Sinubukan niyang kunin ulit kami ni Dexter pero muntik lang siyang saktan ni Gabriel. Kung di ko siya hinila siguro mawawalan talaga siya ng malay. I hate him so much. I pressed my little finger as I remembered that scenery. Napakahina ako. Hindi ko man lang nagawang ipaglaban yung sarili ko. I gasped as someone patted me. Napatingala ako at nakita ko si Henry. Lagi niya sinusundo yung pamangkin niya at dadaan sa akin para makipag-usap. "What's wrong?" I just nodded a no. And he sat down on the empty chair. "Nag-usap na pala kayo ni Gabriel?" he asked while staring at me. I frowned and I stared him back. "Anong ibig mong sabihin?" "We had a meeting last time and he warned me. Wag na daw ako lumapit sa'yo cause you two already fixed everything. Is it true, Marga?" Umigting yung pangako sa narinig ko mula sa kanya. Napakasama niya at kahit kailan hindi ako makikipag-ayos sa kanya. Kahit habang buhay ko siyang kamuhian gagawin ko. He don't even want to hear my side. "Marga, you know I like you." Mahinang sabi niya habang nakatitig sa akin. Napaiwas ako ng tingin. "Let me prove myself to you. I can't take this anymore. I really like you, Marga. At wala akong pake kahit masira ang pagkakaibigan namin ni Gabriel. He's not your husband anyway. Ama lang siya ng anak niyo, di ba?" "Henry, napag-usapan na natin to, please." He held my right hand, makes me stare at him. I saw his eyes and they were serious while looking at me. "I know. Pero hindi ba pwede? I can love your son too. Wala namang namamagitan sa inyo, di ba? Dahil nakikita ko siya na may mga kasamang babae." "Wala akong paki sa kanya, Henry. At hindi, natigilan ako nang may nakita akong taong papalapit sa amin. And it's him." He stared at Henry and I saw how his jaw makes tightened. Agad niya akong hinila palayo dito, tila gusto niyang mangain ng tao. "Are we not clear?"
he said while glaring to Henry. Wala akong ginagawang masama, bro. Besides, Marga was a single woman like me. There's nothing wrong with that. Huwag mo akong subukan, Henry, because you know me. Back off and find another one. Nagkatitikit silang dalawa at agad kong hinila ang braso ko sa kanya at napatitig siya ng masama sa akin. Narinig ko ang boses ni Dexter habang tumatakbo papunta sa amin. Agad niya rin kinarga si Dexter at hinila ako papalayo kay Henry. He slammed the door and stared at me deeply. I just looked away and shut my mouth even I wanted to scold him and slap him right now. Napakakapal ng pagmumukha niya. Daddy, bili tayo ice cream. Please, just like what you promised to me. He drove slowly and I didn't mind him. We will, he answered. Yay! Thank you po! Tumigil yung kotse niya sa isang parlor ice cream. At lumabas sila ni Dexter. Sobrang naiinis ako. Napapahid ako ng luha ko dahil sa sobrang inis. Till I saw an old woman. She was sitting on the pathway ground at namamalimos. I cried as I remembered. My mom. I miss her. And I hope she will still here beside me. I know she could console me if ever she was still alive. Pero malabo na. Lumabas ako ng kotse at bitbit ko yung snacks ko kanina na di ko nakain. Inabot ko sa kanya at napatitig siya sa akin tsaka nagpasalamat. Inabutan ko siya ng 500 and I feel sorry for that. That's the only money I had left in my wallet. Hindi naman kasi ako magastos kaya maliit lang yung budget ko everyday. Pero ang hindi ko inaasahan ay hawakan niya ang kamay ko at hinalikan. Instead na mandiri ay muntik ulit akong mapaiyak. She was teary-eyed as she thanked me again. I just nodded and leave her dahil parang mawawasak ang puso ko sa tindi ng sakit. Bumalik ako sa car park pero napatigil ako ng may babaeng may edad na lumabas ng kotse na dinaanan ko. She stared at me and I returned. My heart pounded as I remembered her. She's Madam Shaira, ang amo noon ni Mama. And siya ang ina ni Trina at Jana. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa at napatitig ulit siya sa akin. Buti nakapagtapos ka pa after you betrayed on my daughter. And you know what? Kahit nakapang-uniforme ka, you still look like a disgusting woman. You are the reason why my daughter Jana being so miserable. At dahil yun sa ginawa mo, you know what? Sayang hindi tayo nagkita noon. Pero gustong gusto ko talagang gawin ito sa'yo noon pa lang. Then just a snap, she slapped me. Gantihan para sa kalokohan na ginawa mo sa anak ko. Inaruga ko kayo ng iyong ina. But what? Mga wala kayong utang na loob. Mommy! There's someone shouted as I slapped her too. At napatuon sa kabilang side yung ulo niya dahil sa lakas ng pagsampal ko. And there I saw Jana staring at me. Huwag mong isisi sa akin kung ano man ang nangyari sa anak mo. Why don't you try to ask Trina? You know what, madam? Hindi na akong anak ng maidyo noon, kaya wala kang karapatang sampalin ako. Sorry for the slap, pero hindi na ako magpapaapi ngayon. How dare you, Marga? Why did you slap my mom? Inaano ka ba? Kakarating mo lang kasi at hindi mo alam kung sinong unang nanakit. By the way, Jana, hindi ako nagkaroon ng pagkakataong humingi ng tawad sa'yo sa lahat na nangyari noon. But we meet again. Don't expect me to apologize in front of you. At ang kapatid mo ang dapat humingi ng kapatawaran. Siya ang nagplanong sirain kayo ni Gabriel at ginamit niya lang ako. What are you doing here? Napakunot noo siya na magtama ang paningin nila ni Trina. They stared at each other and I saw how the lips of Jana Mix parted. Mommy, for you. Daddy bought that. Napatitig sila kay Dexter na magsalita ito. Lumabas na kaya ang katotohanan? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.